Good evening po. Live ulit tayo. Mga kababayan. Diyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pilipinas. Magandang gabi. At sa Kabisayan, maayong gabi sa inyong tanan. Magandang gabi sa Iloilo. Okay, Sis Elin Lectua, Ate Marina, May Bulong, Raul Sigera. Okay, good evening po sa lahat. Magandang gabi. Hey, gusto ko lang pong makapag-live ulit kasi gabi na. So, may oras pa tayo habang ako'y nagugupit ng sample ballots. Good evening sa ating lahat. Mga kababayan, ka-United, Glenchong, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Macau, Nanay, Pachiges, SI, Sis Ebyang, good evening. So, tatalakayin natin yung about sa bawal daw. Bawal sa Comelec, no? Kasi ang daming bawal pero ginagawa, maraming bawal dito sa Hong Kong. Ibig sabihin, may bawal dito sa Hong Kong ang Comelec, pero ginagawa sa ibang bansa. So, yan ang tatalakayin natin. Meron lang akong kunting nakikita. Yung sa official ballot natin. Kasi ganito yon, baka Sis Ibyang lalo ka na kung nakaboto ka kanina o ano. Pwede kayong mag-comment kasi base lang po to sa opinion ko. Kasi ganito yun ang nakikita ko ngayon sa ibang bansa, mayroon silang official ballot sa ibang bansa na by mail. So, ini-email si Sunny Onuli, Kuya Arsenio Soriano Manuel. Hello po mga kakaglenchong, pa-share lang po kasi kung ganito lang po kasi yung sistema, yung napapansin ko lang sa Comelec at dito sa Hong Kong, kinukumpara ko lang kasi sabi kasi ng Comelec bawal picturean ang official ballot. So bawal kami magdala ng cellphone sa loob ng presento doon sa loob. So ito po yung nakikita ko kasi kung bawal picturean ang ballot, bakit hindi pinagbabawal na ipadala nila sa mismong boboto yung official ballot, di ba po? So ibig sabihin, pag pinadala ang official ballot doon sa mismong tao na pagpadalhan by mail, anytime pwedeng picturean. So bakit sinasabi nilang bawal sa amin? Hello Sis Ebyang, good evening. So bawal daw. So dito sa Hong Kong, bawal picturean ang balota, yung official ballot habang kami nagsishade. Bawal kasi daw pinagbawal ng Comelec. Pero ang tanong, ulit-ulitin ko to ang tanong, bakit doon sa ibang bansa katulad ng Italy, France, bakit by mail? What allowed nilang makita yung balot nila anytime, mahawakan nila, pwede nilang picturean. Tapos dito kami, hindi namin pwedeng picturean, ihawak na nga lang namin cellphone diba? Tsaka wala rin kaming hawak resibo. Ang masaklap pa, ganito yun napapansin ko. Yung balota, ganito po yung balota halimbawa, ganito. Ang balota ganito, Tony Glenn. Tapos, ganito po yung balota. Ganyan. Ito po yung senatorial natin. Tapos, ang pinagtaka ko, hindi pwedeng picturean ang official ballot. Hindi pwedeng kunin ang resibo. So, wala tayong katibayan nga, Kahit man lang mayroon tayong signature sa balota, di ba? Dapat, kahit mayroon man lang tayong perma sa balota bago ilagay doon sa machine
Para at least, kahit doktorin pa nila yung balota, palitan lang bago, hindi nila basta-basta mapalitan. Kasi may sign. Yun lang sana kahit yun na lang sana kung ayaw nila na mapaghinalaan sila, kahit man lang sana mayroon tayong undersign, kaso wala So ang pinagtataka ko, napil-upan na natin yung official ballot, nasa kanila na yung resibo. Ang tanong ko pa, yung box na pinaglalagyan, hindi safe. Walang susi. Parang box ba yung pinaglalagyan ng Lucky Me? Alam nyo ba yung Lucky Me, nilagyan lang ng tape sa parang ganun lang, square. May nakalagay lang na square. Pwedeng dukutin sa gitna. So sa tingin nyo, paano kung isipin lang natin na paano kung mayroon silang reserbang sample mayroon silang reserba na patago na baluta, hindi natin masasabi. Tapos mayroon din sila nakatago ng machine o SD card o whatsoever na so ang bilis nating madaya Tapos yun nga ang nakakatuwa, puro sabing bawal picturean, wala naman, nakalagay lang talaga doon sa namin yung advertise nila na bawal picturean, bawal magsuot ng t-shirt, bawal basta yung bawal picture. Yun lang yung question ko Yun lang yung pumapasok sa utak ko. Bakit ipinagbabawal pero sa ibang bansa pinapadala nila yung balota sa mismong boboto. So alin ang bawal dun? So ibig sabihin, pwede tayo, may authorize tayo na makita talaga mismo yung balota natin. Ang masaklap lang, kita mo sa ibang bansa parang mayroon pa silang signature. Bakit kami wala? So ang daming strategy nila na pwede nilang gawa ng kalukuhan. So hindi ko alam kung anong gagawin ng ating presidente kung sakali lang na magkaroon ng problema. Kasi sa totoo lang po, nagkakaroon kami ng tally sheet. Pero tally sheet lang po 'yun, tsaka exit poll. Hindi pa talaga natin masasabi na kung magkakaroon ng anomalya 'yon, talagang magagawa nila kasi iilan lang po yung nakukuha namin yung by ranking. So pwede silang magnakaw doon sa mga na-exit poll namin, pwede rin din sa ibang senatorial. Kasi wala nga tayong pinanghahawakan Walang resibo, walang picture taking sa sa baluta, official ballot natin. Pangalawa, wala tayong undersign sa signature. So, talagang maraming pwedeng magagawa doon. So, mga kababayan, ano ba dapat talagang magandang solusyon dito? Kung talaga tayo na may maisahan ng mga pisting yawa na yung mga buhaya na yan. Ayoko na lang magsalita sino yung buhaya na yan nga maitim ang bituka at budhi. Nakakainis na nga talaga. Kasi, nakakasawa na, di ba? 2000, una na daya si Attorney Glenn Chong. Siyam na taon na po si Attorney Glenn Chong na nakipaglaban sa dayaan na yan. Inalok na siya, wag na siya mag-ingay. Pananalunin siya. Pero dahil ang prinsipyo niya hindi nga kayang ibinta, hanggang umabot na siyam na taon ang pakipaglaban niya sa kumilik. Nini isa man lang kaso galing kumilik kay Attorney Glenn Chong hindi magawa ng kumilik. Bakit? Kasi proven ni Attorney Glenn Chong na may ginawa silang kalokohan. At umamin naman doon yung kumilik, di ba? Na may ginawang kalukuhan talaga mismo ang kumilik. Na may dayaan talaga. So, pangalawa, ganito pa. Nasundan ulit. Hindi na pa tayo nagsawa. Nasundan ulit. Maawa na tayo, kabayan. Maawa na kayo. Si BBM, di ba? Nadaya na naman si BBM. Isipin nyo ang kalaban ni BBM, hindi kilala. At mukha pang hindi natin alam kung nasaan ang utak. Hindi, kumbaga pa, nagsasalita parang wala sa isip na bibigyan pa tayo ng palaisipin. Di ba? Nadaya pa si BBM nun. Ko, mga kababayan ko, maawa na po tayo sa sarili natin. Huwag na po tayong magpadala sa halaga ng pera. Iboto natin si Attorney Glenn Chong. Yan po ang susi. Ano po natin?
I-landslide po natin. Yung tipong hindi po siya, kung madaya man siya, panalo pa rin siya. Magkaisa na po tayo. Kasi yan lang pong susi sa lahat ng problema natin sa pandaraya ng eleksyon. Si Attorney Glenn Chong lang po. Maawa na po kayo. Kaming mga OFW nagsusumamo sa inyo mga kababayan ko. Gumagastos ang OFW para lang sa ating lahat, hindi pan sarili namin. Nagsisikap kami araw na linggo, hindi kami nag-isigo kung saan kami naglalagay. Ayan, nagbabantay po kami sa boto na wag lang maisahan ng ating Attorney Glenn Chong, sila Madam Amy at sino pa man ang masaklap. Paano kung madaya na naman tayo? Di ba sakit nun? Masakit yun sa atin. Sakit. Kasi isipin nyo, simula pa lang ng absentee voting, mayroon ng diferensya ang machine. Milyon po ang ginastos niyan. Isipin niyo, milyon. Dispalyado na pagdating dito. Akala ko ba may free testing? Okay yung machine. Alam naman pag okay ang machine, masisira pa. Sasabihin ganun. Tapos ang dami lang alibay. Diba? Ano bang solusyon pag nasisira ang machine? Baka mamaya hindi natin alam. Palitan muna natin to kasi sira naman to eh. So, wala tayong idea. Diba? Hindi natin kontrolado yung machine. At kung sino man yung may hawak ng machine. So, ako, mga kababayan ko, share. Ako na lang po yung makikiusap sa inyo. Magkaisa na po tayo. Na talagang, para lang po sa bayan. Para sa sagradong boto natin. Magkaisa tayo. Pumunta po tayo sa bayanihan, bumoto po tayo, karapatan po nating bumoto. Nakikiusap po kami sa inyo. Basta yun lang po yung pinaka-concern ko. Bakit hindi daw pwede, pero po pwede naman sa ibang bansa? Yun lang po yung question ko. Noon kung sa panahon ni Tatay Digong noon, di ba? Bakit nagagawa naman yung, marami namang pwedeng magagawa sa loob. Pero ngayon parang napapansin ko basta ang napapansin ko mga watcher doon parang hindi ka kilala. Walang guidance sa labas. Parang aakit ka lang diretso, walang guidance. So, hindi ko po alam kasi sa totoo lang yung baluta na inuulit-ulit kong sinasabi yung official ballots natin, kung talagang sa pagpasok pa lang talaga ng botante, kung hindi natin alam kung na aware ba talaga sila o hindi, baka kaya nagkakaroon ng medyo pagkakamali dun sa sinasabi nila na ganun nga, hindi nare-read yung kanilang baluta, tapos yung 7 nagiging siyam. Paano nga naman nangyari yung kwento na yun? Saan ba nangyari yun? Alang gawa-gawa ba yun? Nangyari na nga yun nung nakaraang eleksyon, di ba? Yung dagdag bawas na yan. So, mahirap din paniwalaan na sasabihin natin gawa-gawa lang ng kababayan natin is imposible naman gumawa sila ng ganong istorya, no? Pero yun lang, paalala lang namin na yung pagsishade lang talaga kasi may special ballpen sila doon nakakabit sa upuan. Kunting ingat lang talaga na pag i-shade mo dito, i-shade mo siya dito, huwag mong idiin masyado kasi pag maidiin mo masyado at mabasa, baka tumalab sa likod. Inandoon yun, diba? Dito ang senatorial, dito yung party list sa likod. Baka tumalab sa likod. Tapos, tumama sa ibang party list. Tapos, nag-sign ka pang party list. Hindi na overvote ka na. So, kabayan, maging maingat po kayo. Kung wala po kayong idea, magtanong po kayo. At kung paano po ba yung gagawin sa loob, undecided pa kayo, o magtanong po kayo sa labas, mga volunteers, kung sino mo yung mga line up doon. So, magbibigay po kami ng advice po kung sino po yung gusto nyo. Ngayon, ang importante, maging aware kayo pagpasok nyo. So, sana pakiusap ko lang sa inyo, magsasabi lang tayo ng totoo. Kung alam natin na talagang may nangyayaring hindi maganda, may mumu sa loob, may kabalalaghan sa loob, i-approach po natin kung sino po yung naka-assign sa loob na pwede kayong mag-complain. Kasi katulad yan mukha pa yatang napasama
yung mga volunteers sa labas na nagsasabi na ganun nga ang complaint ng kababayan natin, yung sabi na mislead lang daw, wala naman daw diferensya. Parang ang hirap naman na gawa lang sila ng sarili nilang istoryano. Kasi alam nyo, noong 2016, di ba, kung natandaan nyo, nag-viral pa nga yung Ali, nagwala, di ba? Hindi mag-a-act ng ganun ang kababayan natin kung hindi nila talaga importante sa kanila ang boto. Kasi hindi naman tayo mga bata na hindi tayo makakaintindi o sabihin natin wala tayong idea. Magtatanong naman talaga tayo, ilan ba dapat ang senatorial na dapat iboto? Kung ako, isa lang talaga. Halimbawa, kung ako, gusto ko lang isa-isa. Pero paglabas ng machine, magtataka ka bakit naging 3-4, di ba? So talagang mayroon talagang mangyayaring mag-complain. So hindi lang natin alam kung masusure kasi wala naman tayo, hindi naman tayo watcher sa loob. At pangalawa, kahit watcher tayo sa loob, hindi naman tayo pwede pumasok sa loob ng presinto, no? So feedback lang malalaman natin na may complain. Ang masaklap nga lang, hindi natin alam kung yung mga taong pinag-complainan niya talagang baka ganun lang, kung ano lang yung sasabihin ng kababayan natin, ganun lang ding reply nila. So parang napanghinaan yung loob yung mga kababayan natin na magreklamo. Kasi ilang dekada na, ay kumbaga 2 times na tayong nadaya. Kaya parang nakakawalang gana na sasabi nga naman nating sagrado yung boto natin, pero yung boto natin binibinta lang din naman. Tsaka sana panawagan ko lang doon sa mga kababayan natin, wag naman, alam nyo, ang pera lang yan, kikitain natin yan, pero yung dangal natin, sa totoo lang, ang sarap ng matulog na may dangal, umamatay ng may dangal, kaysa mamamatay na mayroon kang konsensya sa bayan mo, sa mamamayan mo, bininta mo na yung espiritu mo. Isipin mo, pag bininta mo yan, ang dangal mo, yung prinsipyo mo, para lang manalo yung mga politikong mandaraya at bumibili ng boto, mamamayan ang nakasalala yan habang buhay o ilang dekada magsasakripisyo yung mamayan, kasama pa ang apo mo pagdating dyan. Buti ko sa bagay, kung yayaman ka rin naman sa bayad niya, kung gasino lang yung bayad niya, makiano ka na lang kabayan. Wag na, kumbaga, magbago na tayo, wag naman yung pera na lang. Fair lang sana na laban, sana makiisa na lang kayo kung sino man kayo dyan sa loob. Kung may alam kayo, magsalita na po kayo. Kahit pa paano kumbaga magmalasakit kayo sa amin, na katulad naming OFW. Nagsakripisyo din kami magtrabaho dito at dahil sa gusto namin ng pagbabago, gumagastos kami. Hindi po kami sabihin na mayroong nagbibigay sa amin, kami gumagastos kami. Kumbaga, isipin nyo lang, bakit kami gumagastos kung useless lang din naman yung pinaglalaban namin? Hindi naman kami gumagastos para sa sarili namin, kababayan. Para sa ating lahat. Tapos ikaw, mamaya binayaran ka pala dito sa Hong Kong para lang makisama dun sa may gagawing momo. Huwag naman kabayan, makiisa ka naman. Yun lang tanong ko ulit, ha. Bawal daw picturean yung official ballot, pero sa ibang bansa dinadaan sa by mail. Bakit yun hindi pwede anytime? Pwede naman nilang picturean yun. Ang masaklap lang, wala silang resibo. Ano yun? Sige nga, bigyan nyo nga, kung bigyan nyo yan. Anong pinagkaiba sa ibang bansa tsaka dito na bawal namin picturean yung balutan namin? Wala nga yung undersign namin. Dapat mayroong undersign kahit di namin picturean. At least mayroong signature. Wala nga Kaya tapos sasabihin nyo, bawal. Sus, bawal. Mas bawal yung ginagawa ng resibo namin. Nasa box lang nakalagay. Parang box ng Lucky Me. O di kaya box na Emperador. Parang ganon tingin ko sa box na yun Dapat yung box na yun, yung parang, alam nyo ba yung nilalagyan ng pera? Yung, antog yan? Hindi ko mabanggit, English kasi. Yung, basta nilalagyan ng pera dun na mayroong susi, di ba? Yun ang maganda, lalagay doon resibo kasi hindi na talaga kahit mahulog mo doon. Isa lang dapat nakakaalam ng password. Iyan, resibo nakalagay doon sa box. Tapos may din ito opinion ko lang to hindi ko naman sinabi na talaga yun Opinion ko lang to or ko lang to.
Paano kung mangyari, may kababalaghan na doon sa balota? Oh. Pwede lang lukutin lang yung resibo, palitan lang kakaiba. O, di ba? Dapat safety pareho yun. Para maging safety sa amin dapat. Yung mga official ballot na yun, pagkatapos naming na-shade, pirmahan sana namin yun. O, dapat ganon. Hindi yung sabihin, bawal-bawal. Bawal nga dito. Dito sa Hong Kong, bawal nga ditong picture. Pagdating sa ibang bansa, sa France, sa Italy, by mail, hindi bawal sa kanila. Pareho lang naman kaming bumuboto. Ano yung magkaibang bansa lang. Ang nagkaiba lang doon, may bansa na i-email lang. At kahit nga dito sa Hong Kong, di ba? Ay, wag sabihin, kahit sa Hong Kong, mayroong eleksyon dito, di ba? Pag bumuboto ang amo natin by mail din. Ano ka? O, tapos sasabihin nyo, bawal picturean, kalukuhan. Sino ba Si Jimenez nagsabi. Paring Jimenez, hindi ko alam kung sir ang tawag ko sa'yo. Sir Jimenez pala. Ito lang, paliwanagan nyo nga po ako kasi parang nabububo ako Sabi nyo, bawal picturean ang official ballot. Pero ang tanong ko, bakit ini-email nyo dun sa ibang bansa, sa France, o sa ini-email nyo by 1 month or ilang days pa bago nyo ini-email? O di nakikita nilang balot anytime, pwede silang mag-selfie doon sa balot nila. Wala lang silang resibo. O, parang pareho lang din sitwasyon di ba? Magkaiba lang bansa. Pero, pareho kami bumuboto Anong nun? Anong diferensya dun? Tapos sabihin bawal. Bawal lang siguro dito sa Hong Kong kasi marami kaming botante, di ba? Natatakot kayo na mayroon kaming panghawakan kasi marami kami dito. Mas marami kami. Siguro pangalawa kami sa dami ng botante. Kasi sa Saudi ang pinakamarami, pumapangalawa kami. Parang dito nyo hinigpitan, pero hindi nyo hinigpitan yung sa ibang bansa. Alam nyo sa totoo lang, kung may mangyaring di kakaiba, yung may mangyaring kakaiba, hintayin nyo ang taong bayan. May panangga, magdadala kami ng kandila. Sinasabi, pagdadasal namin kayo. Kandila sa dilim, Kandila sa dilim ang dadali namin sa labas. Ipagdadasal namin kayo na sana makonsensya kayo sa ginagawa nyo. Binibinta nyo ang bayang Pilipinas dahil lang sa pagiging sakim nyo. Hindi dapat ganon. Fair. Kita mo, nagpakahirap kami, naturingan kaming OFW is hero daw. Hero daw kami. O, di ba? Ngayon, mahal na presidente, di ba? Hero po kami. O, ayan gumagastos kami dahil gusto naming may mailuklok kaming senador na makatulong sa'yo. Paano po kung madaya na naman katulad ni BBM? Ano pong pwede nyong gawin? Gawin nyo na. Nandyan kami sa likod. Balabas ang DDS para sa inyo. Gawin nyo na po. Kasi nakakatakot na Ilang araw pa lang mayroon na agad bad feedback. Diba? Kami na po makikiusap. Ito, advance lang sa aking pakikiusap to. Hindi pa to talaga official parang exit poll lang. Initial pa lang pala to sa akin. Hindi, nagpapatawa lang ako. Parang initial info lang po to. Nakikiusap ako sa mahal nating Pangulo na sana wag lang madaya ang Hong Kong at lumabas lang ang katotohanan. Ako hindi ako magliwaliw ng buong isang buwan. Hindi ako papasok ng activities ko kasi magbabantay ako ng boto ni Attorney Glenn Chong, ni Madam Amy. Kaya itatrap namin yung mga kababayan namin para masigurado namin sa isang buwan yung tamang boto. Ngayon kung may lalabas dyan na mumu, mahal na Pangulo, tandaan nyo, sigaw nyo lang, nandyan na ang DDS sa Central. Nandyan na ang DDS. Pupuno ang Chater Road ng DDS pag nagkaroon ng kalokohan. Kasi ito, sa totoo lang,
mahal na Pangulo, kung kumikilos noong kapanahunan yun ang OFW para kay Manalo, ganun din ngayon sa mga senador na minamahal namin na gusto naming iupo para sa'yo. Pag madaya ito, mahal na Pangulo, tandaan nyo, nasa likod nyo kami. Sabihin nyo lang. Ito, mahal na Pangulo, pera din to. Ito, ginagawa ko. Hindi to bayad. Ano to, voluntaryo to eh. Kaya, sa susunod, mapakalat ko rin. Pag walang mangyayari sa botohan na to, magpapakalat din ako ng papel. Parang, ano din, kumbaga, mangunguleksyon din ako sa mga kababayan ko. Sasama kayo sa akin. Diba? Kasi, ang dami namin sakripisyo eh. Sinasakripisyo na namin lahat dito bilang OFW. Gusto lang namin na makikita yung tuloy-tuloy ng pagbabago. Pero hanggat nandyan yung mga demonyo na yan sa bansa natin, na mga bakulaw, maitim ang budhi, maitim ang puso, yan, yung nagsasalita pa ng wala sa isip na hindi ko alam kung saan niya kinuhang imahinasyon yun. Yung, ano ba yun? 4 times 6 is 1 equals 1,200. Ewan, mga ganun ba? Pati ako nasisiraan na ng isip pag nagsasalita siya. Hindi ko alam kung saan kukunin yung sagot. Yung mga ganun. Gusto pa ba natin yun? Mga ganung tao ilagay niya. Tapos yung iba dyan, nandyan, gusto eh, ang tagal-tagal na eh, ano nangyari? Puro na lang sila kontra sa inyo. Sabi wala kayong ginawa. Ano yan, mga bulag? Di dapat palitan na namin yan, di ba? Hindi na kasi kami yung, hindi na kami bobo, sabi ni Attorney Larry Gadon. Bawal daw ang bobo sa Senado. Kaya pipili kami ng matatalino na malasakit sa inyo. Kaya wag nyong hayaan na madaya ulit ha. Mahal na Pangulo, pakiusap lang po. Sa totoo lang. Eto po hindi ko nagawa sa inyo nung panahon kayo naging presidente na talagang buong isang buwan nandun ako sa bayanihan. Hindi ko talaga nagawa po yun. Sabagay, sobrang dami ng supporter. Pero, nangampanya po ako sa inyo. Pero ngayon, todo na po to. Todo na to. Pera at saka puyat. Pera at puyat. Luha, sipon. Diba? Ganito namin kamahal yung mga senador na gusto naming iluklok para sa'yo. Tapos hayaan nyo lang na madaya kami. Hindi kami papayag, mahal na Pangulo. Hindi kami papayag. Sa totoo lang, babantayan namin yung mga hunghang na yan. Gustuhin nyo pa ba yun? Na patuloy yung mga nakaupo dyan na hinahadlangan yung gusto nyo? Yung gusto nyo pagbabago? Kaya kami, mag-appoint kami ng mga tao na mga senador na may pakpak na nasa likod nyo. Hindi yung mga senador na may ganito. Diba? Pangulo, mahal na Pangulo. Kaya, mahal na Pangulo, pakinggan nyo kami mga OFW kasi mahal namin kayo Kahit nagmura kayo, mumurahin din namin yung nagmumura sa'yo. Kita mo nung nakaraang linggo, may isang tipaklong na payatot na ibang lahi. Hindi naman kayo kilala. Kinukuha lang niya sinasabi niya sa salita niyo, pero hindi niya alam na mapagmahal po kayo. Di ba? Yun lang kumahal pong panawagan. Paki-share naman. Puro lang kayo natutuwa lang kayo sa akin Share nyo naman yan para makarating kay Pangulong Duterte to. Na wag tayong madaya wag madaya ngayong eleksyon na to. Kailangan natin yung 12 senator na makupo dyan sa Senado. Kaya share nyo, makarating yan kay Pangulo. Di ba? Magbisaya ako. Gusto nyo? Okay, magbisaya ako. Amo ang mahal nga Pangulo, ako'y mutawag sa iyo, muhangyo sa imo. Tabangi mi diri, bisaw nyag pistehon mi diri ba. Di mi mudaog sa amo ang giboto nga senador. Tabangi mi kay na ay mumu ang among boto dere, gimumu ang machine. Kaya mahal na Pangulo, pakinggan mo kaming OFW. Talagang tayod tulo kami ngayon, baka mamaya
magkabiglang magkamumo yung eleksyon na to ngayong darating na bilangan, baka may mumo, magulat na lang kami, baka nasa kulilat, baka wala pa. Kaya mahal na Pangulo, tandaan nyo, nasa likod mo ang DDS ng Hong Kong. Anytime lang po. Pero kung wala po kayong action, mahal na Pangulo, pag nadaya na dito, ito lang masasabi ko sa inyo, dadami at babaha ang tao ng Chater Road. Ang DDS Emilio lalabas para sa inyo, mananawagan ako. 'Di ba? Saklap itaw nyo na, sa labas nagpaulan na rain or shine, yung DDS nandyan. Ever since nung 2016 nagpapaulan. Tapos ngayon na naman, makikita nyo kung sino yung mga nagmamalasakit sa bayan, nandyan. Hindi nagsasawang isisigaw yung pagbabago. Pero ang masaklap, butuhan na ulit, wala pa rin pagbabago yung makina. Panay pa rin ang sira. Panay pa rin malfunction. Kung di malfunction, dagdag bawas. Kung di dagdag bawas, wala na talaga. Ibig sabihin, namumuna. Meron bang ganun? Gagastos ng milyon-milyon sa Picos machine na yan. 2 million or how much million is that? Tapos, pagdating ng araw ng butuhan o absentee voting, masisira. Ano yan? Para pala yung sasakay ako ng eroplano, pagsakay ko sa taas, biglang nag-crash. Pinahamak ko sarili ko. Ano ba naman yan? Alam nyo, nagsasayang lang talaga ang pera ang gobyerno dyan. Alisin na talaga yan. Kasi alam nyo, yung 2 million na ginagastos nyo every election, pinapabahay nyo pa lang sa OFW, tumubo pa kayo. Inilagay nyo sa ospital ang pera na yan, ang dami nyo nagagamot na may sakit. Ang dami nyo natutulungan. Kaya mahal na Pangulo, sa eleksyon na to, dapat may manalo. Landslide lahat, dapat mga anghel nyo mapupunta dyan. At pakiusap ko lang ulit sa mga kababayan natin. Ito lang yung nasa mind ko baka mamaya, kahit anong panalo sa manok natin, baka mamaya madoktor tayo. Talagang ito ang pinakamasaklap, masakit na katotohanan. Kaya talagang tulungan po tayo, makiisa po tayo sa bayanihan, magbantay po tayo, magtalisit po tayo, yung mga undecided pa pumunta at manghingi po kayo ng sample balot kung wala po kayong listahan, humingi po kayo, i-approach nyo yung mga DDS dyan na volunteer, magpaturo kayo, magtanong kung paano mag-fill up ng official ballot at anong gagamitin na pang shade at ilan po yung party list. Yun lang po yung kailangan nyo malaman sa loob. Yun ang pinaka-importante. Ngayon kung may reklamo po kayo, yung detalye lang po talaga at saka siguraduhin nyo sa sample ballots na gagamitin nyo. I-check nyo kung may dumi, na dumihan nyo, i-check nyo talagang mabuti na hindi magkahawa-hawa yung ink na pinangmarka nyo kasi baka doon tayo magkaroon ng problema sa machine. Yun po yung iwasan natin. Kailangan aware at saka be careful po tayo na mag-fill up dun sa official ballot na hawakan natin. Yun po yung paalala ko. Lagi, naubusan na nga ako ng kakasalita ilang beses na ako po paalala, pero pakiusap ko lang sa inyo, mabot na kayo ng 42 watchers ngayon i-share nyo naman. Baka dyan lang yan sa wall ko nagkakalat, hindi naman sa inyo. Paano naman na malalaman ng mga OFW Hong Kong ng iba dyan na hindi pa aware kung hindi nyo rin naman i-share, di ba? Mga kababayan, share natin, please. So, muli, ito na, sigurado na tong salita ko mag-usap na tayo. Sa mga hindi pa nakakaboto bukas, kung boboto po kayo at wala po kayong hawak na listahan, pwede po kayong humingi ng advice doon sa mga DDS na nasa labas na nagbibigay ng sample ballots. So, pwede po kayong humingi ng listahan doon para alam nyo, may idea po kayo kung sino talaga yung iboboto nyo. Pangalawa, magtanong po kayo kung paano ang pag-fill up sa official balutan natin sa loob at anong gagamitin. Kasi, hindi ko rin sure kung baka mamaya hindi po kayo, ma-misinform po kayo, hindi nyo napansin na mayroon talagang special
special na pen, parang pentel pen na maliit yun, sign pen ba yun? Baka magamit nyo yung ballpen. Hindi natin alam kung ang ballpen ay nababasa ng machine. So, kailangan aware po tayo. Magtanong po tayo, maski sinong volunteer doon sa labas, na kung paano ba mo bumoto sa loob at mayroon ba kayong hingiin na listahan, nandyan po sa labas. Kami makakatulong po sa inyo. Kahit weekdays, marami pong volunteers sa labas. Kasi nagbabantay nga po eh. So, yun lang po yung paalala ko ulit. Ang mga kababayan ko. Yun lang po. The main concern ko lang yun eh, yung bawal. Bawal daw yung balota picturean. Pero sa France, Italy, Singapore, mayroon naman sila. Pwede naman nilang hawakan yung balota. Pinapadala pa nga sa bahay. So, ibig sabihin, pwede nilang panghawakan. Pwede sila mag-selfie ng balota nila. So, alin ang bawal doon? Yun lang yung question ko eh. Ba't pinagbawal sa atin? Mas maganda nga sana kahit ipagbawal basta may undersign sa labas na pangalan na tayo ang bumuto. Kaso wala nga eh, wala tayong assurance. Yun lang yung concern ko doon. Dapat may assurance tayo maski wala tayong resibo. Basta sa official ballots na yun, may undersign tayo sa baba. Maski yun lang sana eh. Sana ganun na lang sana. Para at least malalaman. Hindi, ewan ko lang kung madudoktor pa nila yun kapag na-scan na yun ng machine. Diba? So, yun lang yung main concern ko. So, maraming salamat muli. Lalo na ngayon sa mga nag-watch ngayong gabi na to. Mga ka-DDS ko. See you on Sunday. Pakishare na lang po. Maraming salamat. Lalo na sa DDS Emilio, kay Sis Janet, at saka kay Iron Rock yan. Mga batikan talaga yan. At saka yung mga katrupa, ay mga kasabayan ko noon na kami, tambay sa labas nung sa airport, nung si tate, padating pa lang noon. Yun, andun sila, si Kylie ba yun? Andun sila. Yan pa rin yung mga team na yan nung 2016. Sila pa rin yan. Nung buhay pa si Kuya Larry ba yun? Yung namatay na masigasig din. So, yan, yung mga grupo na yan, sa DDS Emilio, yan, mga masisipag yan, maasahan talaga yan. Kasi yan yung mga tao nang gustong-gusto ng pagbabago. So, sa lahat ng mga kababayan natin na hindi masyadong pumupunta na sentral, pero gusto ng pagbabago, lumapit lang po kayo sa mga DDS. Okay? Sa mga naka-uniform na bandila, yan, mga gusto ng pagbabago yan. Approach nyo na lang yan. Papakainin pa kayo yan. Paiinumin kayo. Pag naulanan kayo, bibigyan pa kayo ng, yung plastic na pang-rubbish. Yan, mga, ganyan ka mga DDS Emilio. Very supporter yan. Sa amin naman, sa AGC naman, mga supporter ni Atty. Glenchong, pwede rin kayo lumapit sa amin. Marami kaming pagkain. Kaya, kung gutom kayo, galing kayo bumoto, pumunta kayo sa Atty. Glenchong. Basta binoto nyo yung Atty. Glenchong namin. Maraming pagkain sa amin. Ganun lang dapat. Share. Kasi pag manalo ang ating Atty. Glenchong number 21 sa balota, diba? Mas marami pang pagkain nyo. Galing lang din yung sa volunteers. Diba? Ang saya-saya. So, mga kababayan, kung maraming salamat sa panood sa gabing ito. Kasi medyo pagod na ako at nagugupit lang ako sample balot. Kinakausap ko lang kayo, tsaka oras na rin ang pahinga. Anong oras na ba? So, 10:30 na. Maraming salamat ulit sa inyong patnubay. Patnubay. Hindi pala patnubay tawag dun. Yung panunood. Diba? Salamat sa inyong panunood at pakikiisa bilang ka-United Glenchong, Madam Amy, Bungo, Sap, Bungo, Bato, yun, marami pang iba, hindi ko na maisa-isa kasi baka sabihin nyo kulang o sobra, di ba? Kaya yun lang muna. So, sa mga party list nga pala po, isa lang pinili ko pero marami po akong ipupush. Slowly but surely. Lahat po ng party list na maganda ang layunin, tayo dyan, unite tayo dyan. Kaya, wag nyo lang kalimutan yung si Atty. Glenchong. Kung sino man yung mga party list na nanonood ngayon, inbox nyo lang ako. Sasama ko basta maganda lang po yung layunin nyo sa ating administrasyon, is asama ko kayo. Kaya, maraming salamat. Party list, kasosyo,
Juan Movement, PIBA, ano pa ba? Sibak. Sisibakin yung mga magnanakaw sa pwesto ng gobyerno. Party list. Aaksyonan ang mga manluloko sa gobyerno at isisigaw ang karapatan ng bawat Pilipino. Ikasosyo ang babaeng magpaparating sa mga problema ng bawat Pilipino. Ano pa ba? OFW, lahat ng hinanaing OFW family, isang nagkakaisang pamilyang OFW, nagsama-sama patungo sa pagbabago. Juan Movement, isang taong maka-Juan Movement na gagawin lahat patungo sa pagbabago. Sino pa ba gusto nyo? Nabanggit ko na ha. Wala na ako. Basta, eto, next na gagawin ko, promote ko pa rin po yung ibang ating party list. So, maraming salamat po sa pag-watch. See you on Sunday. Bye-bye. God bless. Good night sa ating lahat.